So, Yun lang. Yusek, last Gusto question. How do you reconcile that? If that reflects on her leadership, but yet her trust ratings po ay siya lang ang yung latest, at least for the Pulse Asia, siya lang po ang nakakuha ng at least mataas na ratings. Siguro, pwedeng masabi dyan na habang siya ay nasa ibang bansa, ay approve ng mga Pilipino. Kasi habang siya ay nasa ibang bansa, yan po ang rating niya. Okay. So, Yun lang. Yusek, last Gusto na question. Pilipino dito na ang kagaya ni DP Sara, hindi ko po alam kung kasi ayoko namang questionin, ayoko namang i-judge kung ano man po yung naging survey. Pero lumalabas po dyan na parang mas gusto ng tao habang siya'y wala. Isang issue din kasi, hindi lang naman doon ginamit. May sinasabing, let's make use of these funds and put it in other government projects. Ayun ang sinasabi ng mga kritiko. Ilagay lang sa PhilHealth, ibuhos lang ulit doon. Bakit kailangan ilagay pa sa iba? I-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay, walang road. So, ito bang pondo na to, na napunta na sa National Treasury, paano kami makaka-reach doon? We have to use some funds na para maiabot at health connected yun. Kasi yung mga tao nandoon sa lugar na yun, hindi yun maaabot ng PhilHealth. So, kaya po ang pwedeng gamitin doon, maaaring gamitin yung accumulated revenues na hindi ibinabawal. Di ba? Hindi siya Pero hindi ba binabawal. yung sinadjustify niya na lang, Attorney Claire? Sek, may update na po ba doon po sa isang principal po sa Antique na nagpahubad po ng toga during graduation rites po? Opo, dahil na rin po sa naging direktiba po ng Pangulo, maagaran pong kumilos ang ating Secretary, DepEd Secretary Sani Angara, at ang sinasabi pong guro ay tinanggal na po bilang principal sa nasabing eskwelahan. Ma'am, tinanggal as in removed, hindi na siya pwedeng as principal, pero lisensyado pa rin po ba siya? Tinanggal naman po siya sa pagiging principal. Yung license naman po niya ay hindi naman manggagaling sa pag-uutos ng Pangulo o ng DepEd Secretary. So does it mean po na pwede pa rin siyang magturo sa ibang mga public school? Allowed pa rin po ba siya? Allowed pa rin po siya at syempre titignan pa rin po kung ano ba ang klase, ang kanyang behavior. Kailangan po yan. Importante po yan, lalo na po at siya ay isang guro. Nabanggit niyo po na natanggal na po yung principal. Doon ho ba, tapos na ho ba agad yung, wala ho ba ang isasampang kaso pa sa kanya bukod sa pagkakatanggal niya? Yan po ay kukunin muna natin kung ano ba ang dapat na gawin pa ni Secretary Angara. Pero for the meantime, ito po yung mabilisan na action na ginawa po ni Secretary Angara. Thank you po. Kung campaign sortie, sinabi ni Vice President Sara Duterte, kung saan kasama nga po dun si Senator Amy Marcos na plano po ni Pangulong Marcos na amyandahan ng saligang batas. At ito naman po ay talagang open naman po noon na yung pagsuporta ng Marcos administration sa charter change sa pamamagitan po ng pag-amyanda sa economic provisions. Sa ngayon po, meron po bang bagong direktiba ang Pangulo pagdating po sa Chacha sa Kamara at sa Senado? Wala pa po tayo nadidinig mula sa Pangulo, kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naging turan ni Vice Presidente. Sa ngayon po, tatak fake news yan. Intrigang walang ebidensya. Wala pa pong napag-uusapan tungkol dyan. So, ang Marcos admin po ba meron pa rin plano na isulong itong charter change sa susunod pong Kongreso? Wala pa pong napag-uusapan patungkol dyan. Ano po yung tingin ninyo bakit inopen up ito ng Vice Presidente sa isang campaign sorties about dito sa pag-amyanda po sa saligang batas? Kung ano man po ang kanyang adhikain at layunin sa mga ganitong klaseng pananalita, hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tatak fake news. Good morning po, Yusek. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the
statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Binubudo lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Pero ma'am, why did the government choose Visayas po? Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na vote-rich region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Una-una po, na sabi po sa atin, ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar, at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos.